Good morning po mga idol. Meron po ako ikukwento sa inyo mga karanasan na hindi ko malilimot sa aking buhay. Noong ako'y bumibiyahe pa ng mga makina, Vexen Straton 16 horsepower, single piston, sa mga iba't ibang probinsya. Lagi ko pong kasama ang kapatid ko noon na nakatatanda sa amin. Pangalan po niya ay Junior. Ngayon po, nung nakarating kami ng Palawan, nakarating kami ng isang probinsya, nakabibiyahe, tumaas po yung dugo niya, nagkaroon ng sakit. Dinala namin ng ospital, pero sa kasamaang palad, namatay po siya. Nung araw ho na nakaburol, pagdating ng 3 araw, ililibing na po namin siya. At sinabi ko sa misis ko na ako na lang ang bibiyahe mag-isa kahit wala na akong kasama. Takot na takot ang misis ko. Baka raw ako ma-hold up. Baka raw ako mapatay dahil sa probinsya ako nakakarating. Sabi ko, talagang gano'n ang hanap buhay kasama sa negosyo yan. Minsan lang naman ako, testingin natin. Sige, sabi niya, nayagan ako. Noong bibiyahe na ako sa amin ng alas 3 ng madaling araw. Meron kami ritong daan ng Eskinita, papuntang kanto, ang haba. Siguro mga 8 metro, buhat sa dulo hanggang palabas na ng kanto. Pero ang luwag lang ng Eskinita, 2 tao lang nasa lubungan. Madaling araw, alas 3. Yung para punta na ako sa Eskinita, papasok na ako palabas. Nakita ko, mayroon akong kasalubong na papasok. Nakita ko ang bulto niya. Yung bulto ng kapatid ko. Nakasumbero pa siya. Kinabahan ako, kumabugan ang dibdib. Habang nagkakatalubong kami, naglalakad ako pa paluwas, siya naman ipapasok. Yung magkatabi kami, nagkatinginan kami dalawa, senior ko na talagang siya nga yun, kapatid ko. Siya nga, nang nakita ko, karipas ako ng takbo, nakarating ako hanggang kanto, hindi ko alam. Sa sobrang kaba, halos hinihingal ako, halos himatayin ako sa takot. Yun ang aking karanasang hindi ko malilimot. Salamat sa inyo, mga nakikinig na idol. Sana nagustuhan nyo yung aking pinarinig na kasaysayan ko. Salamat po sa inyong lahat yan. Thank you.